Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post, the best ka Inday Sara. May pahayag di umano ang Prime Minister ng Vietnam tungkol kay Pangulong Marcos Jr. sa pangungutang, mag-apply ng loan. O ito, basahin ko lang ha. Ayan o. Ang sagot ng Prime Minister ng Vietnam kay BBM. Hindi ako makabigay ng loan dahil talamak ang korupsyon sa bansa mo, ayusin mo muna. Vietnamese Prime Minister Lee Min Hong. Okay. I am not sure kung gaano katotoo na nagpahayag ng ganito yung Vietnamese Prime Minister. I have no way of confirming it. Wala akong ibang sources. Kaya ako, alanganin ako kung totoo ba itong post na ito. Baka naman fake news. Okay? Kaya lang, kung totoo, di nakakaya. Malala ko tuloy, last year ba yon nung pumutok na yung blood control scam, South Korean president, yung approved na loan, I don't know how many billions, biglang kinansel ng South Korean president dahil sabi niya baka mapunta lang sa korupsyon. Ayun, totoong nakakaya yun, yung ginawa ng South Korea. So ito naman, ulitin ko, I am not sure kung totoo ba na nagpayag ng ganito ang Vietnamese Prime Minister. Kung totoo man, is nakakahiya. Ang gobyernong ito is ang specialty, ang legacy, yung sobrang dami ng utang. As of March, yung naipost the other day, 18.49 trillion pesos na ang utang ng bansa. At ang Ibon Foundation gumawa ng computation. Kung yung total utang ng ating bansa ay paghati-hatian ng bawat Pilipino, meron na po tayong utang na bawat Pilipino, including newborn children, 164,000 na ang utang ng bawat Pilipino. Kaya kinompute ko kaagad sa immediate family ko, 2 kaming mag-asawa, 3 anak, 4 na apo, 9. Kinompute ko ang utang namin 1,467,000. Ay, nako. So, lahat tayo magbabayad niyan. Again, hindi naman sana masama ang mangutang dahil ang alam ko, mga mayayaman ngayon, umutang sila. Kailang yung utang nila, ginamit ng tama, kumita, hanggang, ayun, mayayaman na sila. Bibihira ang mayayaman ngayon na hindi nangutang. Kaming mag-asawa, nung nasa service pa ako, malala ko, minsan lang akong nangutang eh. Nag-apply ng loan saan ba yun? GSIS, nung member pa kami sa GSIS, umutang ako dahil nag-schooling ako, yung sweldo ko is pangkain lang, panggastos sa pamilya, ay magastos mag-schooling. Kaya napilitan akong umutang. I think yun lang ang matandaanan kong pag-utang. Kaming mag-asawa, takot mangutang. But ang iba, grabe. Itong gobyernong ito, nagsimula sila, yung namana nila kay PRRD is mga 12 trillion utang. Sinasabi ni Auntie Claire na kaya daw lumulubo ang utang natin dahil sa nakaraang administrasyon. I beg to disagree. Pag upo ni Tatay Digong natin, 6 trillion ang namana niya from
Pinoy. Sa buong termino ni Tatay Digong, nakautang siya ng another 6 trillion. Kaya naging 12 trillion ang utang na naipasa niya kay BBM. Kaya lang, yung 6 na taon na pag-upo ni Tatay Digong, yung nautang niyang pera is ginamit niya para makasurvive tayo sa pandemic. Yung inutang niya, ginamit para sa build. Mayroong pinaglaanan ng pera. Kaya ako, wala akong reklamo doon sa nautang panahon ni Tatay Digong. Ngayon, more than 3 years pa lang siya, nakautang na siya ng sobra 6 trillion. Mayroon ba tayong makita? Wala. Sa akin sa yung build better more na sinasabi nila, wala. Huminto ang mga construction. Kung meron mga construction, flood control projects na mga substandard, yun. Doon nila inilaan mga sirang-sira na ng mga flood control. Yung ipinagmamalaki nila na 5,500 flood control projects na tapos na. Doon napunta yung inutang na pera na tayo lahat ang magbabayad. Ang estimate ng mga expert is baka pagtapos na ng administrasyon ito, aabot ng 24 trillion ang utang ng Pilipinas. So, sige, utang pa kayo. Total, hindi naman kayong magbabayad. Ano na lang, kaya tama si BP Sara yung sabi niya na God save the Philippines. All indicators, economic indicators, bumabagsak. Ang economy natin is just 3.6% ang growth nitong first quarter. Ano pa, ang peso to dollar, yung last na monitor ko is 61.5 na ang palitan ng peso at dolyar. Yung stock exchange index natin pinakamababa. Business confidence foreign investments halos wala na. Kaya mahinang income ng gobyerno, kaya utang pa more. Kaya balikan natin. Salamat sa Vietnamese Prime Minister kung tinurn down niya ang loan para hindi tayo mas lalong mabaon sa utang. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Nako dire sa balay sa tagaan ng Pugyero. So muna ni ang ilang balay, ang atop trapal lang gid in taon. Nagagisi-gisi na. So muna ni ang ilang gipuy-an. So kini ang ilang pagpuyo, diri lang gid sila makatulog. Sa kuan lang. Kung muulan, so gatulo na gyud. So muna ni trapal lang in taon. Og muna ni ang ngero nga among gihatag, so makaatop na ni karon. Salamat sa konjud. Among atop kay kuanra. Salamat kay natagaan gyud mi among atop kay lima ka among atop nga trapal nga buslot. Ngatag og panalangin sa Ginoo nga madugangan pa ang uban nga nakinahanglan. Kanang bay tay mo bay. So mag-atop na karon. Inaot unta nga panalangin o panggir. Tanggalo na ning atop nga trapal. So kay atopan na karon sa yero. Tanawa gabok na gyud ang trapal. Sakto lagi sakto lagi si ano. Kaya ko alagarin magyapok magsumpay ki.
Og karon nakaatop na gyud so na ilisa na gyud tong dautan nga trapal nga buslot na. Salamat sa Ginoo gyud nga napulihan ang akong atop nga trapal nga napulihan na gid og siyen. Salamat sa gid nagtabang. So gidala sa Ginoo. Nga di na kam nga madugangan namo ang among katabang ug pareha sa among kauban nga kalisod nga nakinahanglan nga mangayo og tabang. Hinaot unta si Sir dagan pa matabangan. Gidala sa Ginoo nga makatabang gid sa kapobre. Salamat kayo. Salamat sa amo ang pulihan na gid og siyen. Salamat kayo. Salamat.